the President shall not be eligible for any re-election. Law ay kaayo mangyod nga kaning usa ka tawo, usa ka administrasyon maningkamot na pod og usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unom ka tuig o guston dungagan. Karon naghimo sila bag-ong konstitusyon muna gitawag og chatcha, constitutional change. Buhata na ilisde kahuman maghimo ng bag-ong konstitusyon pero dili na motokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice presidente. Dili kamo ang manginabang ana. Pangit. Ang ayan bang si Marcos magpadugay? Ang ayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Bangog! Pero sugdan nako pinaagi sa pagbasa sa atong konstitusyon. Ang saligang batas diin ang tibuok Pilipino hasta ang mga ok-ok mosunod yun diha aning dokumento nga gitawag nato the Constitution of the Republic of the Philippines. The President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years only, and shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election. Kasunod yun, Hunyo. And shall end at noon on the same date 6 years thereafter, pagkahuman sa unom katuig. The President, usbon ako, the President shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as Vice President and has served for such as more than 4 years shall be qualified for election to the same office. Duhane. Presidente o Vice Presidente duhay gistoryahan diri. Ang Presidente 6 years, ang Vice President 6 years. Pero kung ang Vice Presidente law ay lang paminahon, wa man po kung magkuha na, mo bitang kaduha-duha ko kay tungod, anak nako ang Vice Presidente. Dili ko gunta mo apil ane, apan napugos na lang ko, kay murag wa nako kaangay sa naitabo sa atong nasod. Pero og ang Vice Presidente mo'y muilis kung mamatay, matigok, matilaok, whatever, depende po na kasi ang Vice Presidente og more than 4 years na mura po iyang termino hasta siya di na po makadagan. Maayo ning balaora. Gwapo yun ning balaod. Kay para nako ang 8 years medyo subidahon. Nakasuway na tayo. 6 years tamang-tama lang. Karon, unsa may nahitabo karon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban. Kay tungod diingon ning konstitusyon, kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nagdaog aning present constitution nga 6 years lang talaga siya. Hasta si Inday, ug mo tong succession nga akong gisbasa, muna karon
Abi nimo, law ay kaayo mangyod nga kaning usa ka tawo, usa ka administrasyon paningkamot na pod usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unom ka tuig o guston dungagan kagidire 1 term 6 years only. Karon naghimo sila bag-ong konstitusyon, unang gitawag og chat-chat, constitutional change. O katong ako ang gibasa, usara na ka sentence, mo ni kabaga sa konstitusyong yawa o. Pero, di ba kag unsa lang ilang alisdan? Kanirang section 4. Kaning the president shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Kana. Kabagaan yung putang. Oh. Dora ka. Dua words. Ila lang ang kwaon. For a term of 6 years. Batalan naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Law ay muna nga ako ni Pugos o pag-atubang ninyo karon ingnon tamo nga dili maayo ang ilang plano. Pagsugod pa lang anang chat ni gawas nako. Ingnan ako o gusto mo kamunduhan ni Inday buhatan na lisde pagkahuman maghimo kong bag-ong konstitusyon pero dili na mutokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice-presidente. Dili kamo ang manginabang anak. Pangit. Paruglayan ng presidente, laing tao, okay na ang eleksyon. Pero kamong sunod, niya patasaan na pod ninyo, kay Raba, ang kamala sa Pilipino, laway na ako, di na ako kusuli, amigo na ako ng buang presidente. Panahon ra ni Marcos ni Adto, o panahon ra ni Marcos karon, nga ilang gustong talkalon ang konstitusyon. Mura rin duha ka Marcos galagyo sa nga pila ka tuig nga gusto gani katong usa lipod na gusto manaog. Muna ning usapod na ning kamot na pod karon nga di pod manaog. Motong ni Adto naabtan gyud sa report sa military gisakyan sa Pilipino, mo na itong EDSA. Ang bot kani, pero ako siyang giingnan ko, Mr. President, I hope that you'd be able to recall what happened to your father. See to it, baka musunod ka sirte pareho sa imong amahan o imo ning pugson. Di ay tata babata ada. Tay ba mo nagtiti? So ayo sugot, mura nang ako mensahe. Ayo mo sugot anak. Kay ngano man, angayan bang si Marcos magpadugay? Angayan ba si Marcos o natagaan pa na tog termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Ako, mayor pa ko, kay doon magigugos military, na yung mga military nga na-assign sa PDEA, ipakita gyud mo. Naagyud katong nigawas mga dokumento.
ako'y unang nakikita adto nga sibilyan. Ipakita na sa ako. Yung nangutana ang mga military na ako, wa na ako sila ginako nga, basta trabaho lang mo. Trabaho lang mo. Unsay maaptan sa inyong trabaho muna na. Di po ko gusto mong sugo, kaya di po ko maingon gusto mangunay o isig katao nga naas ka serbisyos gobyerno. Mayor Malanggo, Senador Godo, siya ako trabaho lang mo. Itong na presidente ko, mo gyapon gipakita ko nila. Nako, trabaho lang. Nguna tong ilang giplanuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta ngadto sa unit, sa condo unit ni Soriano, Maricel. Dito man sila pulburon. Bawa man mo ng tao kay sige naangari opisyal nga usahay ka ng bagos buntag siguro. Dili mo ko ng baka kayo. Muna. Retired na yun unta ko. Retired as in retired. Wala na yung mangilabot. But tungod ani manggod, it becomes a public interest. To the proportion of igo tatanan. Ako ko'y mga anak, ako'y papo, maapektuhan. Ingna lang nato si Marcos, Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi o gipasaylo. Mura na yung ako. Kontento ka na lang, happy ka na. Ayaw na ng ambisyon na ng maguba ka lang. Kitang amigo, magkontrata na paglakaw sa kampanya magkadugay, magkangilad ng akong baba. Kay ako ra ba, mahilig ko, mamalikas ba? Basig ba, paigo sa tuyuon man ako dili, maguba lang ang pagka-amigo na to. And you will just destroy the country. Kay, naay mo, pag-ingon pa lang ni mo constitutional change, automatic na naada yun ng divider. Katong ni angay, nga mo kampini mo, katong dili. So, likayin na lang na buhaw na lang ang atong bayan, higugmaan na lang ang atong bayan, higugmaan ang Pilipino, hunaan na mo na nga kitang tanan, usarataka na so. Ayaw na pagsud, ana. Mura na akong mensahe niya. Ayaw na ng long term. Duwara na ka, awards ilang shall serve for 6 years. Kwaon na ng 6 years only. For 6 years. Basta ka na lang. Pwede ng ambiguous na, wala na limitasyon eh. So, dili ginamayo. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Maris Pablo, maraming salamat Tatay Digong sa malasakit sa ating bansa at sa mga mamayan. Mabuhay ka dating Pangulong Duterte. Pahayag naman ni Sonia Salarda, tama si Tatay Digong, Mr. Marcos, you are given the chance to redeem your father's dignity, do it right not worsen it. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Manny Pineda, madami sumusuporta kay Tatay Digong dahil sa kanya natin nadama ang pagmamalasakit sa mga Pilipino. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.